Niya na po ang lahat na tayo po'y magsitindig at sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Balangkas niya'y tama, tumpak at marapat, dapat at nararapat. Sa lahat ng kanyang mga anak, tuwirang makapagdudulot ng mabuti, makapagbibigay sigla, lakas at tibay ng bawat isa. Ilan kaya sa mga anak niya na sa laksang bilang na patuloy niyang inaaruga, kinukupkop nililingap, na tuwirang sa kanya'y darama at kikilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Eklesiastiko, kung ang hangad mo'y katapatan, ito'y iyong makakamtan. At maisusut mo pa iyan, wari marikit na balabal. Ang ibong magkakatulad, sama-sama sa hapunan. Pag matapat ang gawa mo, ikay rin ay magiging tapat. Ang kasalanay naghihintay sa gumagawa ng masama, parang leong nag-aabang ng anumang masisila. Pawang katotohanan, mga minamahal ko, walang hindi magbabago at di nga babaguhin ito kung tuwirang amang hinahanap at ninanasang ito'y kamtan. Sapagkat ang dulot niya'y kabutihan, pawang kabutihan ni Numan, kaya't ang naglalayo at nagnanasang siya'y kamtintuwiran, nararamdaman nila kung paano siya magmahal. Kapag nadama mo wagas na pag-ibig niya, ipanahan mo na ito sa puso't isipan upang siyang magharit sa iyo'y manguna bilang anak na pinahahalagahan. Sapagkat wala ngang ibang tutupad at gagawa sa layuning mabutit adhika, kundi ang mga anak niyang nagtitibay sa lupa
sa kanyang panukalay, patuloy na naghahanap upang kanilang kamtin kung paanong pagbabagong buhay. Halina kayo, mga minamahal ko, sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Awitin mang binubuo mo, kundi magkakaakma, ito'y napakapangit pakinggan. Ugaling di nararapat, kung ito'y nasusuri ng may karunungan, tunay ito'y nakakasukal ng kalooban. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, mga mithiing mabuti niya, tamasahin ng bawat isa, kumilala sa Kanya at mararamdaman nila gaano kahalaga ang bawat anak niya. Halina kayo, mga minamahal ko, tigibin ninyo ng pagsusuri at pagninilay. Ang bawat araw ninyo, matutunto ninyo ang tunay na kalooban ng dakilang Amang mahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Marami ang tukso at ang manunukso. Kaya't kung patutokso ka bilang pagkatao at pananaigin ang isip at damdamin bilang katauhan, malamang mawalay ka sa liwanag na nasumpungan. Kaya't ang mga naglalayon at nagnanasang maging matatag at matibay sa kanilang nakamtan, patuloy ang pagmimithi nilang amay maramdaman. Kaya't di sila nakalilimot dumulog at patuloy sila'y sa Ama ay nananambitan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Ang mga nabuksan ang pangunawa at ang pandaman nila ay nakadama sa pag-ibig ng Ama, patuloy na nagmimiting makatulong makadamay sa kapwa nila. Subalit, may mga taong anuman ang gawin ng kapwa-tao nila, ni hindi nila makita ang mabuting layon nila. Kaya nga, mapapalad ang mga nakikiisa at patuloy dumadama sa pag-ibig ng Ama. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tama. Tapat, dakila, at buhay ang Diyos. Kayo, pag nasa pagkatao kayo at nasa inyo kayo, natitimpi kaya ninyo ang sarili nyo? Napipigil kaya ninyo ang sarili nyo? Inyong pakinggan ang mula sa Eklesiastiko. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, yan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matututo kang magpatawad nila lang. Pawang katotohanan, itong saki sinambit, binasakot nilahad sa inyong harapan. Matwid na tinutukoy
ang di marunong magpatawad, paano pakikinggan sa kanyang pananambitan? Kaya't kung nagnanasa't naglalayon kayong pakinggan niyong amang mahabagin at mawaing tuwiran, alalahanin niyo na isa man sa kapwa mo o taong minamahal niya, marapat na wala kang tinatamnan ng sama ng loob mo. Sapagkat hindi nga ito nararapat sa mga nagnanasang maging matwid sa pananaw niya, bagkos ang pagiging isang marapat na kagabawaan ng loob ang siyang marapat tamuhit tamasay ng sinuman. Bawat anak niyang iisa layunin, tinatamo nila ang kanyang damdamin. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay bang Ama? Napakabuti ng Diyos. Wika nga niya, ikaw na isang lingkod, wala kang kamalayan sa paghirang niya sa'yo. Ngunit naging masaya ka ba nang napili ka? Siguradong masaya ka dahil kung hindi, hindi ka na maglilingkod. Pag tiningnan mo lang yung kapwa mo, ikaw pagbabatahan mo siya. At nasuri ng iyong espiritu sa katauhan, di man naniniwala sa iyo, paglilingkuran mo pa ba siya kung bilang tao ka? Hindi na, sapagkat sino siyang babatahin mo? Pagkatapos mo siyang pinagbatahan, tutuklawin ka para. Di ba? Para kang nag-alaga ng isang ahas, pagkatapos mong hinimas-himas, nang tumalikod kay kakagatin ka pa. Buhay bang Ama? Ngunit dahil nga ang Ama'y buhay at napagmahal, napapasalarawan niya sa mga anak niyang totoo sa Kanya kung papaano ang pag-ibig na kinamtan nila. Kaya naman, naroroon ang pagbabata, naroroon ang pagtitiis na tinatawag upang wag manaig ang galit at puot sa dibdib. Buhay bang Ama? Sapagkat hindi lahat ng makakaharap mo'y makakatuwa sa'yo. Hindi lahat ng pag-uukulan mo'y magpapahalaga sa'yo. Hindi lahat ng kausap mo'y tapat at totoo. Hindi lahat ng sinabihan mo ng pagiging totoo mo'y naniniwala sa'yo. Hindi lahat ng inibig mo'y iibigin ka. Hindi lahat ng binigyan mo'y bibigyan ka. Ngunit mapalad kang walang gumanti sa'yo ni isa at ang gaganti sa'yo'y amang totoo sa buhay mo. At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya't ang mga totoong makikiisa't nakikipag-isa, damdamin nila'y kaisa na nasyahan at nakikisalamuhang may galak kahit kanino. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan sa aking tinuran, magnilay at magbulay, mga minamahal kong lubos at totoo. Sapagkat ang Ama na binaba at nagbaba sa pamamagitan ng Espiritu, kung nararamdaman ninyo, matatanto nyo, ano siya't sino ako. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Kapag kinamit mo ang mata mo, maliwanag na makikita mo kung ano ang itsura ng kapwa mo. Matangos ba ang ilong niya o pango ito? Makinis ba ang balat niya o marami siyang dumi? Maputi na ba ang buhok niya o maitim? At ito baga, kaya ay may nunal o wala? Lahat niya ay nasusuri ng mata kung maliwanag ang pananaw mo. Subalit kailanman tao di mo masisuri ang kaloob-looban ng kapwa mo tao. Maliban niya ang Amang, lirip na lirip niya, damdamin ng bawat isa. Kaya't ikaw ba'y nasaktan na hirapan, ilagak mo sa Kanya. Sapagkat siya lamang ang magpapabahaw ng malalim na naknak ng sugat at siya rin ang magpapahilom ng pait at asim na nalalasa. Sapagkat siyang nagbibigay ng lunas ng lahat, kung tatamasahit kakamtin,
Siya ang magtitighaw sa lahat ng dako, sa lahat ng tao, sa lahat, kahit kanino. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ang taong pandak ang kanyang sukat, may pamamaraan na upang ito'y tumangkad. Magsuot lamang siya ng sandalyas o tsinelas na mataas. Siya'y matatanaw ng matangkad-tangkad. Kapag tumapat siya't nakahilera ng tunay na matangkad, makikita ang kanyang kapandakan. Subalit, ang taong mababa ang loob at pinababa ang kalooban sama, kahit na mahanay siya sa lahat ng unano, hindi pa rin makikita kung gaano kababa loob niya. Ngunit at pasubali ang ama, natatalos na arok niya ang mga anak nito, kaya't batid na batid niya ang nagpapakababa sa kanya. Magyalak at magpuri kayo sa ama, kayong mga nagpakababa na at nilasap at nadama yaong tunay na pag-ibig niya. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Kung nag-iisa ka at naninimdim, alalahanin mong may Diyos, Ama ka. Sa puso mo'y damhin, wagas niyang pagmamahal. Hininga mo'y iyong higitin. Doon sa puso mong taglay, madarama paglingap niya, pagmamahal na matapat, paglingap niyang ganap, ang sayo'y tuwirang makakamtan, anak. Yaon ang nasa't layo niya sa lahat. Hang magturan siya ng marapat, at sambitin niyang matwid sa lahat ng mga anak. Ako'y buhay at di patay, sa inyo ay nag-aalay tao. Magnilay at magbulay, magtanto kayo sa binibigkas ko. Yaon ang wikang totoo, sa layon't mithin ko na makilala yaong butihing ama. Kung naglalakbay kayo sa daan, kung paglakad ang inyong gagamitin, kung mahihina yaong inyong mga tuhod, at ang inyong mga bintit, mga bisi, hindi kayo makaluluwat, kayo'y tutugot sa paghakbang upang kayo ay umupo at kayo'y magpahinga at hihingi ng lakas sa Diyos na di nakikita ng taong nakakaalala sa Kanya at nagnanasang saklolohan siya. Subalit ang malayo at di siya makilala, buntong hininga at hinagpis pa, ang tuwirang madarama. Yaon ang aking patotoo sa inyo, mga
tao, kaya't marapat ng lahat sa Ama'y maglagak at madama nila Ama'y nakikinig. Patuloy na nagmimiting, magbigay galak. Patuloy na hindi nagsasawang lumilinga. Kaya't kayong kanyang mga anak na may nararamdamang kapagalan sa buhay niyong tinatahak, siya ang inyong sambitin, tawagin niyong may pag-ibig upang sa puso nyo'y kamtin ang wagas ng pagmamahal na magbibigay lakas nyo at tibay. Ang kumakain, gaano man kasarap, kapag walang panlasa't pangnamnam, walang bali lahat, kanyang sinusubo, mawiwikan niya ay ganito. Ano ba namang buhay ito? Kahit anong kainin ko, hindi ko malasahan, wala akong malasap, kundi puro pait itong aking bibig. Subalit ang mayroong pagkilala sa Ama'y patuloy na umaasa. Ano mang kanyang nalalasap, mapait, maasim at mapakla, ang wika niya, Ama'y ako'y kaawa at kahabagan upang mabago ang aking lasa ng bibig. Ako'y masiyahan, kaya't ang wika niyang ganap, ako'y iyong patawarin sa aking mga nagawang mga kasalanan. At ang Amang sa kanya'y nakikinig, sa kanyang sinambit at naibigkas ng bibig. Nakarinig niya itong ganap, bagamat batid niya bilang tao na di niya alam kung may sala, pagkat natatanto niya nagsisikap na magbago at nasa niyang tupdin, layunin niyang gawin ang kabutihang kanyang natutunan. Kaya't yaong Amang sa kanya'y nakarinig, pagdakay na aliw sa kanyang narinig, sa binigkas ng anak niyang kababaan ng loob, ang minithit mailaga sa mang kanyang tinatawag. Kaya't siya'y nasiyahan, siya'y natuwa, binigay niya ang kanyang binigkas, ang kanyang hiniling, at nasiyahan siya, natuwa ring ganap. Yaon ang pawang totoo, mga anak, ang Amang sa inyo'y nalulugod, natutuwa. Sana sisilayan niya't naririnig sa kanyang mga anak na minamahal.
madali niyang maigawad ang kasiyahan, kakutentuhan ng mga anak niya na nahirapan man ito, na nasaktan man ito, pagdakay na parang yaong naramdaman. Kaya't ito ang lasa ko na maibigay, ang tamis na dulot ko kanino man. At ang layunin at mithiin kong inyong kamtan, makilala nyo ang matuwid, matalikdan nyo ang di dapat pagkat sa inyo'y buhay, sa inyo'y tapat, sa inyo'y ganap, pag-ibig na di nagbabago, paghahandog na totoo, paglingap na kailanman ay di mapapara. May papadama sa inyo, maibibigay pa, upang lubos ninyong makilala yung hindi ninyo nakikita, subalit kayo'y kitang-kita niya. Tao na mayroong pandinig, kayo naway nakarinig, at kung mayroong pandama, lubos-lubos ninyong damhin ang winika ko na may katapatan. Sa puso nyo'y gawing marapat na kamti, upang kayong lahat ay masyahan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Aking Ama Manila, kung paano mo pinipiga upang lumuwalang katas nang nais mong damhin nila kung sino ka't ano ka. Maramdaman nawa ng sa iyo'y nagmamahal, ang katas ng pait ay naparang, at ang tamis ang kahulilip. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? O kay buti ng Ama, kay dakila niya? Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Kahit pare-parehas ang ulo ninyo, iisa lang bungo ito. Ang hugis ng mukha nyo, pare-parehas ba? Yan ang patotoo. Kung papaanong mukha nyo hindi pare-parehas ang hubog, ang hugis, ang palad nyo hindi pare-parehas ang guhit. Sa makatwid, sadyang pinag-iba-iba ng Ama ang mukha ng tao upang sa iisang mukha niya, doon sa tuwina'y gumunita, ang mukha niyang mababa, nagpapakababa, at marunong magpakumbaba. Di man nakikita, ngunit patuloy na nagpaparaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya't kung bilang tao ka, gaano kasakit sa'yo yung pagsisikapan mong, halimbawa kayong may sakit, kung ano yung binabahagi ng Espiritu,
gagawin ninyo, gagawin sa inyo ng mga lingkod. At pagkatapos na ginawa sa inyo, yung gumawa na pinagaharian ng Espiritu, tanaw pa'y masama. Mabuti ba mararamdaman mo kung bilang tao ka? Matutuwa ka ba? Ngunit alam nyo ba, purihin ang Ama ng mga hindi nagbibilang tao. Ano man ang nararanasan nila sa kapwa-tao, matuwa at magbunyi pa rin kayo, sapagkat hindi kayo ang matatakot parusahan at mag-aalalang maparusahan, sapagkat kayo'y matutuwa at magtiwalang may gantimpala. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya't purihin, purihin, purihin ang Ama. Alam at kilala ng Ama ang mga anak niyang mapagpaimbabaw at totoo. Mga minamahal, ang mga lingkod maraming dumudulog, humihingi ng payo, humihingi ng lakas. Samantalang wala naman silang lakas na kakayanan na sarili nila, kundi pinahiram lang din. Kaya magbabahagi ka. Dahil ang binabahagi mo'y mula sa nagbahagi sa'yo. Ngunit, lahat ba ng binahaginan mo? Kung ano naramdaman mo'y naramdaman nila? Hindi. Sapagkat kung nadama nila, dapat alam nilang masakit sa'yo, masakit din sa kanila. Ngunit hindi rin kayo dapat mag-alala na bandang huli maparusahan at pasakitan kayo. Dahil kung kayo'y hindi marunong gumanti at di gumaganti, ang tagapagganti ng mga api siyang kikilos sa tuwina. Kaya magpuri pa rin kayo, magbunyi pa rin kayo at magsumakit mapagtagumpayan ang pagkatao nyo, sapagkat hindi sa inyo ang paghihiganti. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. At kung di naman ipatutupad ng Ama ang mga nakatala sa banal na aklat niya, para ano? At tinala pa ito, sunugin na lamang yung hindi naniniwala at nang tingnan ko kung ano ring mangyari sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag nakapagtanto ka na at binuksan na ng Ama ang pangunawa mo, matututo ka ng magtimpi ng sarili mo na kung sa dating buhay mo, kapag lahat ng nagkwento sa iyo'y nakinig ka't umayon ka. Ngayon, nang makakilala ka sa Ama, tagapakinig ka na lamang. Hindi ka na nagsasalita ng laban kanino man, sapagkat dala ka na. Dalang-dala ka na sa mga anak ng Amang mapagkunwari sa lupang ito. Kaya, kung nadala ka man at dalang-dala ka na, wala na sa iyong pagkukulang, sapagkat ang kapwa mo ang nagturo sa iyo para hindi ka lubos maniwala at magtiwala ng ganap. Yan ang mga marami nang natutunan. Hindi na pagdakay naniniwala, sapagkat dalang-dala na sila. Kaya sa Ama na lang sila tiwalang-tiwala, ngunit sa kapwa, piling-pili, pinaniniwalaan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, sapagkat kaya kang balimbingin ang kapwa mo. Baligtarin baga. Ngunit, ano man ang baligtad na gawin sa'yo ng kapwa mo, kung matwid ka sa pananaw ng Ama at sa gawa mo'y mabuti, wala ka pa rin dapat katakutan. At di ka rin dapat mabahala, sapagkat alam mo
hindi ikaw ang babalingan ng ganti. Sapagkat alam mo, may Diyos kang nakikipagtotoo sa'yo at ikay gayon din sa Kanya. Kaya mapapalad pa rin kayo, mga nakikipagtotoo, matuwa pa rin kayo't magsaya, sapagkat walang dapat na iba't na bago sa pagtitiwala nyo sa Ama, kundi lalo nyong patibayin, patatagin ang paniniwala nyo, at mararamdaman nyong totoong to siya. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang mga lingkod sa una, niloloob ng amang lokohin at maloko, siraan at sinisiraan, upang masdan ng Ama kung gaano na sila katatag at katibay, at kung paano sila magpaparaya, magpapakumbaba, o unawa at magpakatawad. At minamasdan din sila kung sa kabila ba ng pangyayari na yon sa kanila, hindi nawala ang tiwala sa Kanya, bagkus lalo pang lumalim, tumibay ang pananampalataya nila, sapagkat alam nila, walang hibang hahango sa kanila, maliban siyang sinusundan nilang tapat na nakikiisa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Kaya nga't sa ibabaw ng mundong ito, kung mayroong damo, may kabayo. Ngunit aanhin ng kabayo ang damo kung wala ng silbi siya. Kaya nga, habang may panahon, sikaping magbago upang wag mahuli ang lahat sa mundo na mga walang alam kundi sanlibutan. Kaya't mapapalad ang nagdudumalit, nagmamadaling, nagsisikap mapakinggan ng Ama, masunod at tupdin nila kung sino siya at ano siya, sapagkat sa wakas ng buhay nila, alam kung anong iyahatol niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, tinuran ko'y totoo, binigkas ko'y tapat, nagaganap sa lupa. Sa mga anak na laksa, ang bilang ng anak na di mabilang ng tao. Kaya nga't kung papaano, binigkas ko'y marapat, magaganap din ito, ngunit kahabag-habag ang mga taong sa amay daratal ang takda ng kanyang paghuhukom. Sapagkat siya'y tapat kung lumingap, totoo kung tumanggap, ganap kung maglahad, sapat kung magbigay. Hindi kulang sa mga anak niyang sa kanya'y lumalapit na matuwid siyang tinatanggap. Ang kahinaan nila ay siyang kalakasan, sapagkat siya ang liwanag ng kanilang buhay. Magalak kayo at matuwa, mga anak na di nasubukan. Sa inyong mabubuting gaway nagpatuloy man din, hanggang tamasahin nyo't kamtin ang lubos na kalayaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumainyong paghahari mula ulonggan talampakan, matigmak ng galak ang puso nyo, wag ng pait at tinik. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang Diyos ay di marunong manubok. Kaya hindi niya sinusubok ang tao. Ngunit may kapahintulutan siya sa kalaban niya na gawin ito, gawin yaon. Sapagkat
kung sinong tapat at totoo naman din sa Kanya, tulad kay Job. Ipinakita rin naman niya kung paano siya nagligtas, naglingap, at nagmahal ng tapat. Naunawaan niyo ba ang baybay na kwento? Naunawaan niyo ba ang tinuran? Ganang pagkatao niyo, hindi niyo mawawawaan. Ganang espiritu niyo, patotoong nakadama kayo kung naramdaman niyo'y amang nasa inyo'y espiritu niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Ano po? Naramdaman niyo po ba ang kabutihan niya? Nakilala niyo po ba ang kabutihan niya? Ang kagandahang loob niya? Kung hindi po sa kanyang kabutihan at kagandahang loob, naku po, walang maglilingkod. Ano? Meron po ba? Meron po bang maglilingkod kung hindi sa kanyang kagandahang loob at kabutihan na pinadadama sa mga nagpapakabuti? Opo. Sabi ko nga, walang katapusan ang paghahari ng Ama dahil yan pong natutunan ko sa Kanya. Ngunit wala ring katapusan ang panunokso ng dilim. Kaya kayo'y tumungo sa liwanag at di kayo maninimdim, madidimlan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Bilang isang apo kunching, napakahirap po yung may dudulog sa'yo. Parehas mong gustong mabigyan ng kaluwanagan, kalunasan. Parehas kang naaawa, parehas kang nahahabag, hihingi ka ng opinyon, karamay sa batid mong mga kumikilala sa Panginoon, pero iba maririnig mo. No? Diyan nyo po makikita ang totoong may takot sa Diyos at wala. Nananaig pa rin ay salapi, bagay, at yung karangalan sa tao, hindi karangalan sa Diyos. Kaya, masarap ang ipadama ng Diyos ang pagmamahal niya. Gusto mong magmahal, kumupkop na lubos, kahirap. Ano po? At pagkatapos po, halimbawa, minahal mo yung kapwa mo, alam niyo po, kung tunay na kilala niyo ang Diyos, lahat ng ginagawa niyo, bukas sa puso niyo Kaya lang yung mga kapwa niyong di totoo, ang tingin nila sa inyong mga nagpapakatotoo, hindi totoo, kasi hindi sila totoo. Mapagkunwari sila, kasi mapagkunwari sila. Kaya, ang maniniwala lang sa yung ginagawang totoo at tapat, yung kapwa mo totoo. Yung kapwa mo kay espiritu, hindi yung isyang espiritu. Kaya po, kapag magkakaisa kayo sa espiritu, ano nararamdaman nyo? Meron ba namang nasa mabuting espiritu? Wala namang makitang kapintasan sa'yo. Lahat ginagawa mo, inilalapit mo sarili mo para mapalapit sa kanila, lilayo. O sige, kayo po ba, nasa mabuting espiritu ba yon? Hindi, masamang espiritu yon. Pero, paano matatanggap? Sige nga po. O sige, kayo nga po, hahamunin ko po kayo. Kaya nyo bang umunawa sa taong napakahirap unawain? Hindi po kayo makapaglilingkod sa dakong ito kung di kayo marunong umunawa sa kapwa nyo. Itaga nyo po sa bato. Kaya sa makatwid, ang pananaw pa ng kapwa mo, ikaw na totoo, demonyo, kasi sila demonyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya pag
nagbabahaginan po, nagbabahagi sila, katulad ni Angel. Sana po eka makaunawa. Anak, talagang yan ang hihilingin eh. Sana makaunawa. Pero wag ka nang mag-isip. Kahit hindi makaunawa, basta gawin mo yung tama. Buhay po bang Diyos? Opo. Sapagkat dito sa lupa, pag magkakampi, kalaban ka nila. Ngunit kapag kakampi ka, sigurado kaysa ka. Hindi po ba maliwanag? Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, yan ay pinakapangkaraniwan. Kaya wag na kayong magtaka sa mga kapwa niyong gayon ang ugali. Kasi talagang ganun sila eh. Tama po ba? Kaya po, ikaw na nakakaintindi, nakakaunawa, puro pagpaparaya. Puro pagpaparaya. Pero tandaan po ninyo, may hangganan ng lahat. Kahit ang Diyos, binigyan niya ng hangganan. Kahit ang Diyos, binigyan niya ng wakas. Ang sutil, palalo, nilalang. Buhay ba ang Diyos? Kaya nagpapatawad man siya, mapagpatawad man siya, subalit kapag nalabisan na, kalos din niya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya masaya po bang sumunod sa Panginoon? Masaya po bang paglingkuran siya? Masaya po bang damhin siya? Tunay nga po, sapagkat kung hindi, wala na kayo rito dahil sarado na pintuang ito. Buhay ba ang Ama? Ngunit dahil kailangan at nararapat tumupad, bubukas ang pintuan at papasok ang may gusto, lumabas ang ayaw. Buhay ba ang Ama? Bakit po ganitong pananalita? Bakit po kunching? Mayroon po ba? Wala po. Tinutukoy lang po dito sa banal na aklat. Binigyan lang po ng pahayag. Paano mo ba nakikilala ang Diyos mo? Paano mo ba sinasalarawan ang pagiging isang Kristiyano? Pagiging isang anak ng Diyos. Pagiging isang iglesia. Hindi relihiyon, ha? Hindi relihiyon. Kundi paano ka tumutunton sa tuntunin ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Nang magliwanag ka ba, nagmithi kang makapag-akay ng liwanag? Sa liwanag? At paano ka namang nag-aakay? Yung kapwa mo ba? Dahil wala namang ginagawang mabuti, maganda ang ginagawa at mabuti tinutunguhan, pinipigilan mo ba? Hindi, dahil ikaw mismo, alam mong mabuti. Naniniwala po ba kayong may banal na Espiritu? Naniniwala din kayong ginagamit ng Espiritu Santo ang tao? Pag hindi po kayo naniwala dyan, nakakatakot kayong kasama. Wala palang ginagamit na banal na Espiritu. Wala palang banal na Espiritong gagamitin ng tao. Sino kaya ang gumagamit sa kanila? Demonyo pala. Ano po? Sino po ba ang matwid? Ang palapintas, palahusga, palasiraan ng kapwa? O yung walang ginagawa kundi magpakabuti? O kumisan, paghamak ng tao yung kay inang. Kaya nga kanina, ito po kasindakong ito, ang mga naglalaban ng basahan ay mga alagad. Kasi wala pong labandera. Saan naman po ba nagmumula ang dumi ng basahan? Sa mga alagad po ba? Po, katulad sa pagbabanyos po doon, yung ginagamit pong basahan doon para hindi madulas ang mga binabanyusan. Yung pong ginagamit sa CR, sa mga CR, para po hindi masyadong dumudumi yung salamat po sa Diyos. Talagang alam niya yung kailangan sa dakong ito. Di man po kami mangilak, di man po kami manghingi. May mabuting loob na naghandog para magawa ang mga CR na yan, para gamitin
Kung kami naman po gagamit, hindi na po kami pupunta sa mga CR na yan para kami magdumi pa roon. May sarili naman po kaming mga CR, kaya hindi na namin kailangan ng mga yan. Tama po ba? Pero, ang tanong, hindi pa ba isang pagsasalarawan ng kabutihan niya? Na napapakita ng Ama na nang dahil ang gawain ito'y tinindig niya, nagbibigay siya ng mga gamit para sa mga anak niya? O, isang kasamaan pa rin po ba yan? Kaya, gaano po kasakit, halimbawa, mga lingkod, ano ekang mapapala nyo dyan? Wala man kayo ekang sweldo. Binibigyan ba eka kayo ng apo kuntsing na yan? Ano naman pong ibibigay ko? Ako po ba'y may sweldo sa inyo? At kung kami naman po'y puro busabos na lang at para naman kami basahang nilalampaso at hindi kami nilalaban, pagkatapos pong gamitin, tatapon na lang, wala na pong pagagamit na basahan. Ngunit mapalad po kami na nagpapakababat, dustang-dusta sa pagkatao. Ang Diyos po ang lumilingap sa amin. Hambing kami sa basahang nilalaban, pinalilinis, pinakikinis. Kapag ang tao naglilinis, marumi yung pinampupunas niya, nakakalinis ba siya? Ba't naglinis ka pa? Kung puro putik naman yung basahan mo. Kaya ikaw na malinis na naglilinis, pakakalaban mo yung basahan mo. Sasabunin mo, babras mo, at dadawnin mo pa para bumango, di ba? Ganun po, kaming mga alipin na binabasahan ng tao. Ang Diyos ang nagpapabango sa amin para kami makalanghap ng bango sa aming sarili, ay hindi kami maging kaawa-awa at maawa. Ngunit, kung matatangay kami sa salitang tao, sadya nga pong di na kami maglilingkod. Kung naman matatangay kami, natalo kami. Kaya hindi po kami matatangay. Lalo nyo lang kaming parang dinadarangan sa apoy na pinagsisiklab para maglagablab sa init. Opo, yan po ang nararamdaman ko. Habang ako'y dinidikdik, kumakatas po yung katas ko, parang luya. At habang ako'y nilalampaso, alam ko ang Diyos ko ang magsasabon sa akin para ako'y bumango. Yan po ang aking pananalig at pananampalataya, sapagkat alam ko, ang tao katulad ko lang may kamatayan. At katulad ko ring hahatulan. At katulad ko rin may hangganan kung saan kami tutungo, ang Amang nakakaalam. At dahil alam po namin ng Diyos ang aming pinaglilingkuran, patuloy kaming maglilingkod, kaming nakakadamat, nagnanasang magpakatuto. Di ko sinasakop yung ayaw. At di ko pakikialaman ng ayaw. Ngunit kaisa ko, sigurado pares kami lalaban. Buhay bang Diyos? Kaya salamat po sa Ama na kami hindi pinababayaan sa maghapon na aming paglilingkod, kami masaya pa rin. Nakikita niyo po ba kaming malungkot? Kahit kami lumuluha kapag kami nag-iisa, nakikita niyo po ba kaming nagagalit? Kahit kami pag nag-iisa'y parang libak na sa sarili? Hindi, dahil hindi namin makuhang magalit. Hindi namin makuhang mainis. Hindi namin makuhang malungkot. Sapagkat wala kaming nararamdaman dito sa puso namin, kundi galak na dulot ng Ama para makalaban sa aming pagiging lingkod na hamakin. Buhay ba ang Diyos? Kaya kayo po ba'y nakikinabang dito? May pakinabang ba kayo? Salamat. Tandaan ninyo, hindi kayo sa amin nakinabang. Sa Diyos kayo nakinabang. Dahil kung di kami nakinabang sa Diyos, hindi na rin kami haharap sa inyo. Dahil wala pala kaming kwentang tao. Buhay ba ang Diyos? Ngunit dahil nakinabang kami at nagkaroon ng kabuluhan ng buhay namin, maglalabing 5 taon na sa 27. Salamat
sa mga kaisa, nakiisa, upang pare-pares kaming makasadsyad, makasakay sa daong ng kaligtasan. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, halina kayo, mga minamahal ko, magkaisa tayong tuntunin ang landas na matuwid ni Kristo at tahakin natin ang katotohanan na isa lang ang Diyos, walang maraming Diyos, isa lang ang tagapagligtas, walang maraming tagapagligtas, kundi ang isang Diyos, Ama, Diyos, Anak, sa isang Espiritu, maraming maliligtas. Buhay bang Diyos? At lagi nyo rin pong tatandaan, hindi kami magtitiis kung hindi kami natutuwa sa ginagawa. Hindi kami magtitiis kung hindi kami nagagalak sa pinaglilingkuran namin Diyos na isa sa lupa, sa langit na lumikha. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga sa inyong lahat, ganito lang ang buhay. Ginawa mo may buti, hindi pa mabuti sa pananaw ng kapwa mo, huwag mong lilimutin may Diyos na nakatunghay. May Diyos na nakatunghay. Sapagkat ang Diyos na yan, hindi bulag, hindi bingi, hindi patay. Buhay na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, huminga nga kayo ng malalim. Hinga pa. Sino nagbibigay niyan? Nakalanghap ba kayo ng hangin? Sa nagmulayan, sa makatwid, hangin, hininga mo, na pinagsama ng Ama sa isang katawan mo, isang Diyos lang siyang bumuhay sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, itaas nga ang kamay, iwagayway nyo nga. Mawawagayway mo pa ba yan kung patay na isa? Hindi. Kaya wag nyong mithiing mamatay ang inyong pananampalataya. Patuloy nyong maipupuri ang dalawang kamay nyo. Buhay ba ang Ama? Tayo, tayo, tayo. Padyak. Sinong nagpagalaw ng mga paa nyo? Kung wala bang Diyos, nakalalakad ka ba? O ba't di mo sabihin sa Kanya, Panginoon, makatahak nawa ako sa landas na handog mo at makilala ko ang katotohanan mo at huwag akong matangay ng damdaming tao upang ang isip ko'y makapanahan sa iyo. Buhay ba ang Ama? Oh, galaw, galaw, galaw. Kung ikaw ba ay naparalitiko na, magagalaw mo ba pati ang leeg mo at ang iyong likod ay kaugnay nito? Hindi. Tandaan ninyo, ang taong palalo, kinakalos ang labis. Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Nakatalang maliwanag sa banal na aklat. Sino man ang magbalangkas, nababasa ng Ama ang laman ng isip niya. Kaya't kung ang pinaplano'y di tama at di mabuti, kapag binuwag niya, masasakitan sila. Ngunit kapag mabutit maganda, ikaw na anak niyang naglalayo ng mabuti sa kapwa mo at maganda sa kapwa mo, di mo namamalayan, ginagantihan ka. Hindi mo pa man nagagawa ang iniisip mong mabuti para sa iyong kapwa, nalugod na nga masayo at minimithig niya ng gawat sa iyo ang ikatutuwa. Kaya't sa inyong lahat, patuloy kayong magmithing, magpatuwa, magpalugod sa Ama ng kalugdan din kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. O aking Ama at Ama nila, yamang naturan mong marapat at binigkas mong lahat,
ang sa dapat nilang tuntunin at pagnilayan ng isip, ikaw ang nakababatid, ikaw ang nakaririnig, ikaw na rin ang sa iyo'y karapatang gawin ay tupdin. Nilalagak ko silang lahat sa iyo, pinagkakatiwala ko sa iyo, yamang walang pwersa ang pagkatao at mahina ang anak mo, ngunit ang espiritu mo kailan may di magbabago sa isip, sa salita at gawa ng tao. Kung tapat sa iyo, magagalak, matutuwa ka bilang mga anak mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kaya nga, masaya ba kayo? Sabihin nyo nga, purihin ka, Ama. Salamat sa iyo. Kalinawan ang isip ko. Magharing totoo. Unaway ibigay mo. Matutunan kong lubos ang kabutihang mula sa iyo. At magawa't matupad ko bilang ako'y tao upang malugod ka at aliwin mo ako. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Dakila bang Diyos? Ay buti ng Ama, kaya kila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan pa man. Noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal. Magnilay at magbulay. Magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan. Dakila at walang kapantay sa buhay ng mga nilalang. Tanglaw at kalakasan, yaong sa Kanya'y ibinibigay. Tamasahin nyo ng lubusan, wagas niyang pag-aalay. Tuntunin niyang mainam, ganap ninyong masundan. Ilalagak niya sa damdamin, kasiyahat, katuwaan. Upang kayo ay magalak, matamasa ninyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kay sarap magsambit ng bawat araw ay mabuti. Kay sarap magsalita ng nakabubuti. Kay sarap mag-isip ng ikabubuti at makabubuti. Lalong kay sarap gawin ang mabuti kanino man. Pagharian kayo. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Mabuti bang puso nyo? Magalak kayo sapagkat kayo'y bubuting higit pa sa kabutihang taglay nyo. Kapag ang Ama ang nanguna sa tuwina. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? Hindi kayo magtatanong? Upo na po. Kala ko tapos na. Hindi pa pala. Kapag naranasan ninyo, may nagtanong sa akin, may nagsabi ganito. Ba't po sabi ni huwag niyong pasanin ang krus ng kapwa niyo. Para hindi kayo nahirapan. Ba't niyo pinapasan yung krus ng kapwa niyo? Hindi naman ninyo krus. Paano po kayo nagsasakripisyo kung di kayo papasan ng krus ng kapwa ninyo? Kaya nga, isang pagsasakripisyo yung
pagtulong sa kapwa nyo na krus yun eh. Tatahakin ninyo. Ang manapa, ay, tama ba yon? Ayun, may nagtanong nga po sa akin, baka hindi ganun ka ako ibig sabihin niya. Sapagkat, ang Kristo, hindi niya nga krus pinasan niya eh. Kaya niya pinasan yung krus na yun ng mga tao para may sadsyad niya sa Kalbaryo, tinulungan niyang magsadsyad ang bawat isa, siyang tagapagligtas at manunubos. Manapa, halimbawa, kaya daw nahihirapan ng tao dahil hindi na dapat sakupin sinasakop. Eh, anong pagsasalarawang tumulong ka sa kapwa mo kung hindi ka kumuha ng krus ng iba? Huwag niyo pong bigyan ng masama yun. Hindi lang po masyadong maliwanag ang ibig sabihin at tukuyin. Ganito po yun. Katulad ko po, wala akong dapat maraming problema kundi ako naglingkod eh. Opo. Kung sa sarili ko lang, dapat wala akong dinaranas ngayon ng ganyan eh. Opo. Totoong-totoo po. Pero paano mo namang napakilala ang Diyos kung wala kang pinasang krus ng kapwa mo? Kaya, papasan ka eh. Halimbawa, ito, mahal mo siya. Dadamayan mo siya dun sa kanyang paghihinagpis. Kaya, aakuin mo yung konti niyang dinadala na makakaya mo. Para nang sa gayon, nasabing may tinulong ka sa kanya. Subalit, kung yung pasanin niya, pababayaan mo siya, wala kang naitulong. Panalangin. Hindi. Halimbawa, ang kailangan niya, ang hindi mo dapat sakupin, ganito po. Halimbawa, santambak ang utang niya, no? Tinubos mo lahat. Hindi tama yun. Kasi, katangahan na yun. Dahil, tinulungan mo siya. Siya nawala ng problema, ikaw ang problema. Nangyari po sa akin yan. Pero hindi pa rin po natatawag na katangahan. Alam niyo po, sabi ng Panginoon sa akin, anak, kung wala namang pangyayaring ganyan, anong patotoo na yung kapwa mo tao na sa oras ng kanyang kagipitan, meron palang sasaklolong tapat at mabuting loob. Katulad po ng ginagawa ninyo. Katulad ng ginagawa ninyo. Pag, halimbawa, nakaalam kayo ng kapwa nyo, walang bigas. Binigyan nyo ng lihim. Yun, krus mo na yun. Na dinala. Dahil may kakayahan ka. Pero kung ang iisipin nyo lang po yung sarili ninyo, paano po kayo nagsakripisyo nun? Ano po ba tinatawag na sakripisyo? Yung mangaral ka lang? Yung manggamot ka lang? Hindi po. Ang tinatawag na sakripisyo, yung sa kabila ng hirap na tinatawid mo, nandyan pa rin, nakaramay ka pa rin sa kapwa mo. Hindi mo sila tinatalikdan dahil mahirap po talagang ipaliwanag, ano? Sabi po kasi ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus. Carry your cross and follow me. Opo. Yun po ang natutunan po namin sa Espiritu at sa banal na kasulatan. Na if you want to be honest to me, if you want to be loyal to me, carry your cross. Tama. Tama. Pero, nandun din yung pagsasadsyad ng Panginoon na siya wala dapat pasanin. Pero pinasan niya yung tao. Kaya siya nahirapan. Kaya siya nagsakripisyo. Kaya siya di ba? Yun. Magmamahal ka ng kapwa mo. Paano mo minahal ang kapwa mo? Halimbawa, ito. Tulad ng ginagawang lihim. Walang bigas. Walang ganun. Hindi po kasi kami maghahayag eh. Hindi kami maghahayag ng ginagawa namin eh. Sapat na yung nakakaalam ang Diyos sa ginagawa namin eh. Pero kami po inuukil-kil lahat, sinusuri lahat ng tao ang nabibigay sa amin at ginagawa sa amin eh. Pero kami walang nakakaalam sa ginagawa namin eh. Kasi sumusunod po kami doon sa Biblia eh. Sumusunod kami sa Biblia eh. Ang sabi sa Biblia, inabot ng kanang kamay, wag mo nang iabutin ng kaliwa. Ang ginawang lihim, ang Diyos ang nakabatid.
Kaya kami naman, dahil sa tinutulungan ng kapwa, alam lahat kung ano yung naitulong sa amin. Pero kami, hindi nila alam kung ano naitutulong namin. Sa makatwid, mahirap lang, hindi nyo lang masyadong na-emphasize. Tama po, pasanin mo yung krus mo at sumunod ka sa akin. Alin ba yung krus mo? Krus mo lang sa buhay. Yun ang ibig sabihin. Alin ba yung krus mo? Yung krus mo. Halimbawa, ano yung krus mo? Paliwanag mo, kapatid, para maunawaan nila. Halimbawa, ano ng krus mo? Kasi, nami-misinterpret eh. Ano yung krus mo? Yun lang bang pamilya mo? Yun lang ba mamahalin mo? Hindi po, kung minsan po kasi, yung krus na pinagdadaanan ng ating pamilya o mamahalin po natin sila bilang tao, hindi po natin talaga maseset aside na hindi natin sila tulungan. So yung word po is tulong. Sa pagtulong po, siyempre po bilang tao, meron po tayong bilang tao, meron tayong capacity na makatulong tayo sa ating kapwa. Kaya kung hindi na po natin makakaya o ang maling krus na dinadala ng kapwa natin, humingi po tayo ng tulong sa Panginoon upang bigyan tayo ng lakas na makatulong tayo sa ating kapwa. Tulong is the word, tulong. Hindi po yung Krus. pasanin mo yung krus ng kapwa. Kasi po ang natutunan na po namin ganina, ang tao may kanya-kanyang krus na ibinibigay ng Panginoon at ang bigat ng krus ay ayon sa ating kakayahan. Kaya kung hindi po makakaya yung krus nyo, meron something wrong. Yan. Hindi makaya yung krus mo sapagkat kulang ka ng pagtitiwala at paniniwala at katapatan sa Diyos na tutulong sa iyo. Kung ang salitang ito ay Bigyan niyo po ng mic. magiging magaan. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, sa tuwina, ako'y nasa tabi ninyo upang dumangal at tumulong sa iyo. Kaya kung nabibigatan ka, hindi mo dadala yung krus mo, Huwag kang umasa sa kapwa mo tao upang ito ay madala mo. Kundi ang dapat nating gawin ay maging matapat tayo sa Panginoon, humingi tayo ng awa at habag sa Kanya upang tayo ay Kanyang tulungan. Sa makatuwid, kung tayo nanlulupaypay, hindi natin madala, magtanong ka sa sarili mo, ano ang kulang sa pagdadala ng krus mo? Yun po yung akin pong natutunan sa bawat araw na ako ay nakikinig ng mensahe. Salamat po. Sa'yo, ano pang ganti hinihiling mo at hinihintay mo sa Panginoon? Kung ang mamahalin mo eka, ang iyo lang sandal mo kapatid. Iuwi nyo na siya. Taga saan ba kayo? Baliwag. Sige po. Iuwi nyo na lang siya kasi wala pong maibibigay sa kanya ng lunas dito eh. Opo, sino bang kasama niya? Nahihirapan lang siya. Kahit kausapin kita. Halika. Sige, siya lang. Basta ang mahalaga anak, nabasbasan siya, no? Kahit doktor ka lang yan ay nabila. Anya yung pa.
na nga, pasanin mo ang krus mo. Lahat ng tao may krus. Ngunit, dahil sa pag-ibig mo sa Ama, sa pagmamahal mo sa Kanya, kung walang magmamahal ng kapwa-tao, hindi maisasalarawan yung pag-ibig. Hindi mapapakita yung pagdamay. Kaya naman, may mga taong bukal ang kalooban, bukal ang puso, may pag-ibig, may pagmamahal, kaya hindi po lahat ng tao makakatupad eh. Hindi lahat ng tao makakatupad. Lalo na kung hindi totoo yung pag-ibig eh. Sa bibig lang nasasabi, pero dito hindi eh. Hindi kayang isakripisyo yung sarili. Hindi kaya. Sapagkat masasaktan ka eh, mahirapan ka. Lalo na pag nahirapan ka na, nasasaktan ka na, talagang maninita ka na, manunumbat ka na eh. Tama po ba? Yun ang sinasabi niyang, kapag napagtagumpayan mo yon, yun po ang sinasabi niyang, napagtagumpayan mo, kalugod-lugod. Kaya sabi nga niya, kung mamahalin mo lang ang mga anak mo, asawa, kapatid, magulang, hindi ka kalugod-lugod sa kanya eh. Subalit ang mahalin mo yung ibang tao na hindi mo kaano-ano, kalulugdan ka ng Diyos. Tama po ba? Kaya yung krus ng bawat isa'y sa tiyad nyo, dalhin po ninyo. Yun ang ibig niya sabihin. Walang taong walang dalaing krus. Walang tao pong hindi magdadala ng krus. Kaya lamang, ang bawat lingkod, iba po yung krus na dinadala nila. Iba. Para maunawaan po ninyo lahat, hindi lang krus nila yung dinadala nila. Hindi lang krus nila ang dinadala nila. Pati krus ng kapwa nila, dala nila. Upang maisalarawan at mapatutuhan ng hambing sila sa Kristo. Na dapat ang Kristo walang dalahing krus eh. Ngunit dahil sa pagliligtas, sa pagmamahal, pinasan ng sanlibutan ang buong daigdigan, ang mga tao. Kaya naman sinabi niyang maliwanag, walang makasusunod, makatutulad, sapagkat iisa lang. Walang makatutulad, walang makasusunod, sapagkat nagkatawang tao lang siya, puspos ng Espiritu mula sa Ama. Iisang Diyos, anak. Kaya ang panahon ngayon, sa panahon ng Espiritu, na sumusunod ang mga tao, na pagtitibay ang mga tumibay dahil sa tapat din nilang paglilingkod, sa tapat nilang pagsunod. Hindi dahil sila'y katulad na ng Kristo. Sapagkat walang makasusunod sa isang Kristo at walang makatutulad sa isang Kristo, iisa lamang. Ngunit, dahil ang Espiritu ay buhay, nagbahagi ng mga tao, binahagi sa tao upang may salarawan ang pagpapatuloy ng pagmamahal ng Ama. Kaya naman, dahil ikay mapagmahal na, mapagbigay na. Dahil ikay mapagbigay na, mapagparaya na. Dahil naman ikay mapagparaya na, nakakaunawa ka. Dahil naman nakakaunawa ka, natitimpi mo ng sarili mo na kumisan gusto mong sumbatan ng kapwa mo, ba't ginanyan mo ko? Ang nananaig yung pag-ibig na binuhay sa iyo ng Ama, ang nananaig yung pagkatakot mo na sa Kanya, hindi yung pagkatao mo na, kundi yung Espiritu niya. Kaya naman, may mga taong abusado. Malabis. Yung krus na dapat sarili nila, nung inako ng kapwa nila, bandang huli, pinabayaan pa sa ere. Subalit, ikaw na nagtawid, ikaw na nagtapat, ikaw na tapat sa Ama, manalig ka. Dahil kasama mo siyang nagpapasan sa krus ng kapwa mo, na inako mo dahil sa Kanya, isasadyad sa reliya. Yaon ang maliwanag na pawang katotohanan. Walang makatutulad sa isang Kristo. Subalit, may pinapaging dapat ang Ama na makawangis ng gawa niya, yaong mga tapat at totoong sumusunod sa Kanya na ang mithiin
ay maglingkod ng totoo. Kaya naman, ang kapwa nila, naunawaan nila, sa kabila ng ginawa nilang kabuti, minasama pa. Sa kabila ng ginawa nilang nagpakasakit sila, wala pang kwenta. Sa kabila ng lahat ng kadustahan ay naranasan nila, masaya pa rin sila. Dahil, sinabi niya, lumapit kayo sa aking mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin sa buhay. Ako ang buhay, ako ang lakas. Sa akin nakasalalay ang buhay ni Numan. Kaya't ang tumatalim at sumusunod naman, nakasasadsad. Mga minamahal, kaya't may di nakasadsyad at di nakasasadsyad, kulang. Mahina ang espiritu sa kanilang katawan, mas malakas ang katawan, mas malakas ang laman, mas malakas ang sanlibutan. Mahina ang pag-asa nila dahil mahina ang espiritu. Mahina ang tiwala dahil mahina ang espiritu. Mahina ang pagtitiwala dahil mahina ang espiritu. Mahina ang pag-asa, pagtitiwala, paniniwala, pananampalataya, pananalig dahil mahina ang espiritu. Subalit kapag malakas ang espiritu, ang lahat ng mahina sa iyo pinalalakas nito dahil sa lakas ng espiritu na tinanggap mo sa isang Diyos na totoo. Kaya wala mang kawangis at makakatulad ang isang Kristo. Lahat ng totoo sinadsad ng Ama. Sapagkat hindi mo yan ginawa dahil sa sarili mo. Hindi mo yan magagawa dahil gusto mo. Nagawa mo yan dahil sa gusto ng Amang sumasayo dahil mapapakita niya siya'y mapagmahal, mapagkalingan ng tao. Upang maisa larawan, ika'y anak niyang totoo. Kaya lahat kayo na lingkod, ito ang magagawa nyo. Ito ang gagawin nyo. Sapagkat alang-alang sa tinanggap nyo, nagsakripisyo kayo para sa kapwa nyo. Alang-alang naman sa sakripisyo nyo para sa kapwa nyo, ang Ama ang gumaganti sa inyo. Kaya naman, ang mga ginagantihan ng Ama na hindi bagay, ba't masaya sila? Na hindi salapi, ba't maligaya sila? Sapagkat ito ang nakakadama, ito ang nakadarama, ang puso na binuksan niya at minahal kanyang totoo dahil natuto kang magmahal sa kanya. Kaya lahat ng panuntunan at tuntunin niya sa kagustuhan at kalooban mong sumunod, sinasalang-alang mo ang sarili mo, ngunit hindi ka pinabayaan, hindi ka napahamak, dahil may kasama ka, ang tagabdala mo ng krus, ang krus na inako mo para maging gaan at magaan ang dalahin ng kapwa mo marupok, mahina, sa dalahin niya ay baka mamatay. Ngunit dahil sa ginawa mo, sinadsyad mo siya, nasadsyad mo siya, at di siya nagpakamatay dahil sa ginawa mo, ikaw na Ama ang nakakakita at saksi siya. Ikaw ang pinalalakas niya dahil sa ginawa mo, nailigtas mo sa maling gagawin ang kapwa mo. Kaya, sa bawat gawa ng tao, naroroon ang ganti ng Ama ayon sa mga gagawin at ginagawa nila. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, naging maliwanag nawa sa inyo ang aking isinaysay, iniula, upang matuto kayo umibig ng tapat, maglagak ng marapa, sa kapwa nyo'y maglaan ng mumunting sakripisyo na kasama nyo'y Ama, at kailanman di kayo iiwan, sapagkat kung paano pinagmimithian nyo, makatulong kayo
tutulungan niya kayo kung paano kayo nagnanasang umaliw. Aaliwin kayo, di kayo maninimdim. Bagamat kung magkamisan bilang tao kayo, humihina rin kayo upang humingi kayo ng lakas. At kung magkamisan, pinaluluha kayo upang maiparam sa pagdulog ninyo. Natuwirang nakikinig at nagpapadama, yamang totoo kayo sa gampaning inialay niya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Sapagkat kung walang mangyayari na kapwa mo dahil ikaw ang may sala, pabayaan kang mag-isa, paano mapapatotohanan kung nagtitiwala itong totoo at nananalig sa ama, nagkasala man, nagsisi, tumingin ng tawad, mapapadama sa kanya, anak, may sasaklolo sa'yo. Magpakatapat ka at magpakatotoo, manalig ka, tutulungan din kita. Kaya kung paano nagtulungan ang mga anak niya, ang katulong nila'y Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan nyo na po ba? Pasanin nyo ang krus nyo at mithin nyong may sadyad. Bawat isa'y may krus na pasanin. At huwag nyo sakupin ang di nyo dapat sakupin. Subalit kung pinatutupad sa inyo ng Diyos at pinatutupad sa inyong gawin nyo yan, huwag kayong mag-alinlangang gawin nyo, sapagkat kapag sinabi niyang kayo gumawa ng ganon, kasama nyo siyang tumutupad. Yon ang ibig sabihin. Hindi man ninyo kaya, dahil pinatutupad ng Diyos sa inyo at pinakakaya niya, gawin nyo, kakayahan nyo siya. Subalit, kung hindi nyo alam kung paano ko gagawa at tutupad, humingi muna kayo sa Kanya. Sabi nga, magpapatayo ka ba ng isang gusali na hindi mo muna susukatin at suriin ang salapi mo kung makakaya mong patapos yan? Hindi. Ngunit kapag sinuri mo at naalaman mong kaya mo, ang kakayahan mo'y kaya mo ito, ipagawa mo at matatapos mo. Kaya nga, bago mo tuparin at sundin ang lahat, humingi ka ng patotoo sa Ama, humingi ka ng lakas sa Kanya, humingi ka ng patnubay. At kapag sinabi niya, gawin mo, at naganap pa rin, nahirapan ka, nasaktan ka, huwag ka pa rin tutugot, dahil alam mo, tinitingnan lang niya kung hanggang saan ka. Hanggang sa masadyad ka, masadyaran mo, tapos na pala, di mo pa alam ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naisalarawan ng pagmamahal, naisalarawan ng pagbibitbit ng kapwa-tao, pagsadyad, dahil sa mabuti mong ginawa, kaya ikaw na gumawa nun, tutulungan ka rin niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, hindi ka maunawaan ng kapwa mo. Hindi ka maunawaan. Bah, eka, kasalanan ko ba eka kung magkasakit ka? Eh, ba't ka nagsasakripisyo eka para sa Kanya? Kung walang magsasakripisyo para sa kapwa-tao, paano may sasalarawan ang pakikipagtotoo mo sa Ama? Kaya, sundin nyo ang krus na tinatahak nyo, dala-dala nyo'y krus ng buhay nyo. Ngunit sa dako roon, may hangganan ang bawat pasanin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya, ipadama nyo ang pag-ibig sa kapwa nyo, ipalarawan nyo ang pagmamahala ng Ama, ang pagmamahal niya, at ipapalarawan niya rin sa iyo, isasalarawan din niya sa iyo kung paano siya tapat na mangako sa ginagawa mo.
Buhay ba ang Ama? Kaya naman, sa kabila ng mga pinagdadaanan, nakasasadyad. Sa kabila ng mga dusa, nadagalak. Sa kabila ng hirap, nakakaramang ng ginawa. Naunawaan niyo baga? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't wika, kung papasok ka ba sa bakuran ng may bakuran, lulundag ka at di magpapaalam? Sa makatwid, bago ka tumungo sa bakurang yaon, alamin mo muna kung ano papasukin mo at magpaalam ka. Kaya nga, pag sinabi ng Ama, anak, tahakin mo yan, tumungo ka doon, gawin mo yan, huwag kang mabahala, kasama mo ako. Doon, mararamdaman mo kung paano siya lumingap sa iyo, nagsadsyad sa kabila ng ginawa mo, ang di sa iyo, tinanggap mo pa rin dahil sa pagmamahal mo sa Kanya at pagmamahal mo sa kapwa mo, tutulungan ka rin niya. Mga minamahal ko, walang makagagawa niyan. Ngunit magagawa ito ng Ama, kaya ang Espiritu niya ay sumainyo, ganap at totoo. Pagpalain kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, may pangyayari, lumuluha sa iyong kapwa mo, umiiyak na totoo. At sabi niya, kung hindi po ako makapagbibigay ngayon, maari pong ako'y patayin. May bibigay ka naman, pababayaan mo bang papatay ito? Yun, inako mo para mabuhay ang kapatid mo. Bubuhayin din ikaw ng Ama mo. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, na aking mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Lalamunan. At kinukuha. Kung minsan sarili nyo ng lalamunan, kayo pa'y sinasaktan. Kayo pa'y kinakagat. Ang dila. Yan ang patuto. Kung minsan magkakaisa, isang tiyan, isang pinagmulan, naglalaban-laban. Ngunit kapag nasumpungan ng matwid, hambing sa pagsamid, pinaparang, naghihilom ang malakit na laway. Hambing sa dilang kinagat, nawawala ang sakit, ginagamot ang sugat. Hambing sa ngipin, kapag nagnilay ka, maililihis mo dila mo, para hindi na muling masaktan. Ganyan ang ibig ipatupad ng Ama. Ang mga karanasan niyong hindi nararapat na matupad ng muli, kakalimutan niyo na't iwasan. Nang di kayo miyat-miyay nasasakitan, nang di kayo miyat nasasaktan, at di kayo magdusa habang buhay. Kaya may isang tagapagligtas, may isang tagapag-akay, may isang tagapagtuwid. Kung susunod ka, sasadyad ka, anak na mahal ng Ama. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo, natuwiran. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O naunawaan nyo na po ba? Maliwanag na po ba sa inyo? Klaro na po ba? Wala na pong gunam-gunaman. Wala na pong isip na
Teka, ganun. Magkakalis yata sila ng turo. Ano? Isang turo lang po yan. Isang katuruan lang yan. Pasanin nyo ang krus nyo, ngunit matuto kayong makiramay sa kapwa nyo, yamang lingkod kayo, pakita nyong iba kayo sa natural na tao. Nagagawa nyong mahirap para sa inyo, ngunit ang kapwa nyo di nila kayang gawin sapagkat nagagawa nyo lamang yaon dahil may kasama kayong iba. Naunawaan nyo na, may kasama kayong iba. Dahil lingkod kayo, hindi na ordinaryong tao. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte, 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 parte-parte. Yan, parte-parte. Alam kong may Dine, kaya mo bang magbigay? Ha? Pag di ka nagbigay, di kita bibigyan. Oh, bigyan mo siya. Halika kayo, halika kayo, halika kayo. Oh, sige. Ilan kayo? Walang tatakbo hanggat hindi ko nakikitang nagparty kayo. Sige. Oh, party kayo. Parte mo ito. O, parte. O. Meron na, kaparte mo. Ayun. O, halika din eh. Halika din eh, halika din eh, halika din eh. Halika din eh. O, halika kayo din eh. Halika kayo. Parte kayo. Parte kayo. Kayo tatlo ah. O. Ayan. O. Ay, may kapatid ka na. Kayo. Meron ka na, kaparte yun. Ito, kaparte mo. Sige. Asa kaparte mo? Parte-parte. Ay, kabab. Halika. Kanan lang. Ito. Kunching. Masakit pa rin siya po kunching. Parte-parte kayo. Parte-parte kayo. Masama pa rin sa pananaw ng mga tao. Mga tao hindi. Ano? Ay, kababait nila. Parte-parte. Halikayo, halikayo, halikayo din eh, halikayo din eh. Halikayo din eh. Halikayo para bumbusog. Halikayo. Oh, parte-parte. Halikayo dito, upo kayo dito. May bibigay akong masarap. Halikayo. Yan. Kababait. Dito, dito. Dito. Upo, upo. Walang. Sige. Yan, kababait. Kababait. Upo. Yan, din eh. Nasa iba. Yan. Ako, kabait. Yan ang pinakabait. Yan. Oh. Leader ito, leader. Oh. Ayun. Ay, kabait. Sus.
super bait. Una kayo party-party doon, ano? Oh, bigyan mo pa rin sila. Sige, tigisa. Dito. Walang lalabas, ha? Diyan lang kayo. Walang lalabas. Walang lalabas. Lalabas ba kayo? Ayan, walang lalabas, ano? Mamaya. Diyan. Walang lalabas. Parte-parte. 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 Lana. Parte-parte. Oh, partihin mo sila. Parte-parte. Ko, deliver po tayo sa truck. Para, yan. Yan, kaganda niyong tingnan dyan, ano? Oh. Picturean mo nga. Opo. Walang alis dyan, ha? Oh, picture, picture, picture. Dali, dadaling kayo sa Hong Kong. Tingnan natin. Hindi na. Sige, sige. Hindi naman masakit yun eh. Ay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Sino nga kaya ang magmimiting magmahal sa mga batang ito? Sa palagay niyo po, sino kaya ang magmimiting magpahalaga sa mga batang ito? Eh talaga pong hindi mo papasanin ang krus ng mga batang ito. Talagang mahirap pasanin ang krus ng mga ito. Oo nga naman, ano? Sipin mo, binabaliwala ka lang ng mga magulang yan. Halimbawa, ano? Ikaw naman nagpapaka. Eh oo nga naman po, ano? Pero alam niyo po ba, kung walang babaguhin ng puso't isipan ng Diyos, walang magpapahalaga sa mga kapwa-tao eh. Kaya po, napakasarap yung may pagpapahalaga sa kapwa-tao. Kaya lang, sadyang napakahirap namang magpakabuti. Dahil, gawin mo man ang kahit na anong gusto mong gawin mapakabuti dahil may takot ka sa Diyos, yung kapwa mo, baliwala pa rin. Masasaktan po ba kayo? Mahirapan po ba kayo? Mapapalad kayo, hindi nasasaktan, hindi nahirapan, dahil ang Diyos ang pinangingibabaw ninyo. Sa inyo lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, hilingin niyo po sa Kanyang napakahimalang gawa, hilingin niyo po sa Kanyang napakahiwagang gawa, sapagkat kaya niya pong ibigay sa lupa. Huwag lamang po kami ang dumudulog, kayo rin dumulog. Kayo rin, tulungan niyo po kaming magtiwalang ganap, maniwalang ganap, na kayo'y makakatanggap ng hiwaga. At kayo rin ay maniwala sa himala nang magtanggap kayo ng himala. Buhay po ba ang Diyos? Dahil napakahirap. Totoong-totoo. Alam niyo po, pinatatapang lang din ang loob namin. Na halimbawa nakikita, tulad ng batang ito,
Paano mo pangangahawakan at pangangahasan itong batang ito? Ako po walang karunungan. Hindi ko pangangahasan ang batang yan na dahil may tinuturo siya. Pero ako po, anong malay ko dyan? Kaya magtiwala lamang po kayo, maniwala lamang po kayo. Kuminsan pagkalaki-laking bayag, pero napanat, napaghilom, at nagbalik sa normal. Lagi niyong tatandaan, may magagawa ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, huwag kayong sa akin maniwala, kundi sa Diyos na mahiwaga. Huwag kayong sa akin tumitig, kundi sa Kanyang magagawa. Huwag din kayo sa akin tumanggap, kundi sa Kanya pangunahin. Ngunit, tanggapin niyo rin po kami para may magawa kaming maganda sa inyo. Sapagkat kung wala kayong pagtanggap, paano namin ibibigay sa amin? Paano namin may babahagi ang binabahagi sa amin? Kaya, hindi namin kayo pipiliting maniwala at tumanggap sa amin dahil ang Diyos na nagbigay nito, siyang may karapatan na magbukas sa puso nyo at magbukas sa isip nyo para maniwala at makatanggap kayo na kung kaisa namin kayo, mangyayari ito. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, patuloy na liwanag ay manahan at maging maningas ang inyong ilawan. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? May tatanong ba kayo? Mayroon po ba kayong tanong? Napakahirap paniwalaan. Ang sakit mo'y ganyan, gagaling ka nga naman sa wala namang pinag-aralan. Ngunit lagi niyo pong tatandaan, mahiwaga ang Diyos. At di maglilingkod ang tao para gawin ang ganito at magpakasakit ng ganito para sa inyo kung hindi sa Diyos na totoo. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Wala kayong tatanong, hindi kayo magtatanong. Kung wala kayong tanong at di magtatanungan, tayo na pong magsiuwi na. Buhay po ba ang Diyos?